Yes, tumayo po tayo ngayong oras na ito and let's declare our powerful living calling verse, Luke 4:18 up to 19. Declare this with conviction. Let's declare. 1, 2, 3, go. The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty those who are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord. For our God is Jesus, the Anointed One. And let's declare our culture, our identity. 1, 2, 3, go. I am a blessing. I am anointed. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy, I build. I am not seasonal. I appreciate everyone and everything. I am part of something big. And I'm in partnership with Christ. And I am not extreme. Muli palakpakan natin na Lord. Maaari na po tayong upo. Sabihin mo sa katabi mo, hoy, masaya ako. Dahil kasama kita dito. Kahit hindi ka pinansin. Kanina. Sino pong excited sa salita ng Diyos ngayong umagang ito? Amen. Alam niyo po, araw-araw maganda tayo ay kumakain ng salita ng Diyos. Sino po first time sa kauna-una yung pagkakataon nakarating sa ating napakagandang lugar? Pwede pang itaas ang kamay? Yes, pwede po bang tumayo? Palakpakan natin sila. Come on, hindi po na... welcome po, first time. Come on. Palakpakan natin ng Lord sa buhay nila. Pwede bang i-hi natin sila? Yan, hi, hello. Yan, welcome po. Pwede na po. Sino nag-invite sa inyo? Si Kenneth. Wow, palakpakan naman natin ang Lord sa buhay ni Kenneth. Grabe. Pwede na kayong maupo. Yan. Hello guys, ako nga pala si Rev Fin. Akong pinaka-pogi dito, walang nakontra. Amen. Ang church ay masaya. Amen. Sino naniniwala na masaya ang church? Sino naniniwala dito kahit wala akong love life, masaya ang church? Amen. Sino masaya dahil may church at may love life? Amen. Siya na masaya yan. Ha, si Charles? Yan. Okay po. Ang ating theme verse for Kingdom Come. Wait muna. Ako ay nawiwindang. Sabihin nga po natin, Kingdom Come. Kaharian ng Diyos ay bumaba. Ang nakaano po dito yung ating verse. Sa mga nanonood online, welcome po. Welcome sa mga nanonood online. Ako si Rev Fini. Sa mga nandito, sa mga hindi nakakilala, we talk about the Bible. Hindi natin pinag-uusapan ng relihiyon. Kung ano man ang religion mo, that's good. Kung masaya ka doon, ay di, okay. Pero pinag-uusapan natin dito ay relationship kay Jesus. Lahat tayo ay bumubuo ng isang masayang relationship kay Jesus habang nainom ng ice caramel macchiato. Amen, di ba? Coffee and Jesus. Sabi nyo nga, coffee and Jesus. Nandyan pa po ba kayo? Okay po. Ang ating verse ay yung naririnig natin na dasal lagi, yung tinuruan tayo ni Jesus. Matthew 6, 9 to 11. Basahin po natin sabay-sabay. 1, 2, 3, go. In this manner, therefore, pray. Our Father, who art in heaven, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Sabi nyo nga po, daily bread. Ano nga sa Tagalog ito sa ulo nyo, kung naririnig nyo sa tuklong? Ano nga po yun? Ama namin, sumasalangit ka. Mapa sa amin ang kaharian mo dito sa lupa, gaya dyan sa langit. Bigyan mo kami ng makakain. Pero kung mapapansin nyo, sa English, ang original translation ay hindi give us our food. Sinabi po doon, give us today our daily bread. Ayun po yung title natin, Daily Bread. Araw-araw na tinapay. Ano po bang ibig sabihin nun? Every first Sunday of the month, may ginagawa po tayong communion. Ito po ay ang pag-aalala ng ginawa ni Jesus sa cross. Iinom po tayo ng juice, kakain po tayo ng tinapay. Yung pong sinasabi doon na daily bread, ibig sabihin po nun, yung sinabi ni Jesus na makibahagi tayo sa ginawa niya sa cross, sa pamamagitan ng pagkain at pag-inom. Po, mararanasan natin at
I will try to explain sa biyaya ng Diyos bakit mahalaga ang daily bread. Okay po, tayo muna po uli mag-pray. Salamat, RJ. Okay ka lang ba? Okay po si RJ. Parang mas mahina. Yan. Tayo po yumuko, tayo pumikit, tayo manalangin. Panginoon, salamat sa umagang ito. Maranasan ka namin, makita ka sa amin. Nawa po, Panginoon, makilala ka namin. At nawa po, Panginoon, sa pagpartake namin ng communion, makuha namin yung benepisyo na ginagawa mo sa cross. We honor you, we love you in Jesus' name. Amen. Palakpakan naman natin si Jesus. Summertime, May, pero naulan kanina. Pag ba summer, ano yung masarap kainin? Ice cream! Masarap pag may youth at saka AP ay may ice cream, di ba? Sino po nag-expect mamaya ng masarap na kapagkain? Saan? Sa AP natin, sa 7. Anong masarap kainin pag summer? Lomi? Ano ba yan? Ang masarap ay mga malalamig. Halo-halo, ice cream, ice coffee, lalo na kung libre. Diba? Ano pa po? Mais con yelo. Ang sarap po kakain tayo ng ganun tapos magse-selfie tayo sa ating bagong iPhone. Naka 0.5. Diba? Ang sarap. Tapos ipopost natin. Pag summer, diba? Anong usually pinupuntahan? Beach. Sino po nakapag-outing na? Taas ang kamay. Alam nyo, hindi ko na kayo tatanungin, titingnan ko na lang ang balat ninyo dito. So, si Kai, nag-outing ka na? Hindi ba? Hindi. Pag, di ba, ano usually na pagkain pag nag-outing? Pakwan. Inihaw na barbecue. Ano, Red Horse? Sino nagsabi nun? Nako. Antone. Mali yun. MP? So nagsabi nun, mali, kapakwan, inihaw, ano pa? Kanin, mangga, tapos Coke. Oh, sarap ng Coke. Tapos ikita mo talaga may yelo. Tapos lahat. Pag usually, kumakain tayo depende sa panahon, sa season. Pero may kakilala nga ako dito, sobrang init, lalo na mga Batanggenyo. Oh, ang init, ang banas. Tara magkape. Sino po dito nagbabara ako kapag tanghaling tapat? Ayan. Nagbabara ako, init na init, pero tanghaling tapat. Usually, meron tayong mga pagkain na yung gusto nating kainin, depende sa sitwasyon at panahon. Alam niyo po ba, ano dito yung, ako po, kapag ako'y nalulungkot o kaya feel ko lang na may kaining masaya, meron po akong comfort food. Sino po may comfort food dito? Yung pag siya'y nalulungkot, siya ay walang magawa, may isa siyang kakainin. Anong comfort food nyo? Si uwa dinuguan, alam ko po yan. Hindi po yan palangit, pasensya na, nakain ng dinuguan. Ako po ay champurado. Tapos lalagyan mong champurado ng powdered milk, nido, o kaya Alaska powder, tapos ganun kadami ang gatas. Anong comfort food nyo? Chicken. Ano daw? Choco Java chips sa Starbucks. Ano pa po? Ano pa po? Ano daw? Pupor na may Red Horse. Sino nagsabi nun? Grabe naman. Mali po yun ha. Mali po yun. Bagnet. Sabi sa verse, bigyan mo kami ng makakain sa araw-araw. Daily bread. Sabi nga po natin, daily bread. Ang alam nating nasa isip ng prayer na yon na, Lord, sana po, bigyan mo kami ng champurado na may punong-puno ng powdered milk. Bigyan mo kami ng halo-halo dun sa Padre Garcia. Ganun na nasa isip natin. Lord, o kaya bigyan mo kami ng makakain sa umaga, tanghalian at hapunan. Yun ang alam nating panalangin sa Panginoon. Pero alam nyo ba, when we pray to God, ang sinasabi ng Diyos, pag mananalangin tayo sa Kanya, hindi lang humingi tayo ng pagkaing pisikal, pagkaing nutrisyon. Humingi din tayo ng pagkain sa lahat sa atin. Pagkaing emosyonal, pagkain para sa ating mental health, pagkain sa ating financial well-being. Alam nyo ba, kailangan pakainin lahat ng yon. Akala natin, kailangan lang kumain ni Chan. Kailangan din kumain ng ating puso. Kailangan din natin kumain ng ating isipan.
kailangan din kumain lahat ng meron sa atin. Kaya nga, nung namatay si Jesus, sabi niya, yung kamatayan ko, alalahanin nyo. Alam nyo po ba, para yun sa kanyang kaharian. Sabi nyo nga, His kingdom. Merong inutos sa atin si Lord sa pamamagitan ni Paul, sabi dun sa 1 Corinthians 11:23-24. Sabi dun, ito daw ang gagawin natin. Basahin ko lang po verse 23. For I pass on to you what I have received from the Lord Himself. On the night, nung daw banal na hapunan, Last Supper, when He was betrayed, the Lord Jesus took some bread, kumuha siya ng tinapay, and He gave thanks to God for it. Then He broke it in pieces and said, This is my body which is given for you. Do this in remembrance of me. Sinabi ni Jesus na kapag may tinapay at may wine, pirasuhin nyo, ibahagi nyo, at gagawin nyo ito, hindi para mabusog lamang, gagawin nyo ito in remembrance of me. Sabi nyo nga po, naalala ko si Jesus. Kaya po tayo ay may communion. Sa ibang belief, sa ibang religion, yung kanyang ministro o pare may tinapay at ipapamahagi at may wine. Kaso ang nainom lang ng wine ay yung pare. Pero tayo, every first Sunday of the month, nakain po tayo ng tinapay, nainom tayo ng juice para maalala natin na si Jesus ay may ginawa sa atin at si Jesus ay kasama natin. Okay. Alam nyo ba, sa Bible, maraming ginawa si Jesus. Merong babaeng dinudugo ng 12 taon, nahawakan lang niya yung laylayan ng damit ni Jesus, yung tassel, at siya ay gumaling. Bakit gumaling? Dahil nandun si Jesus physically. Merong may leprosy, ketungin. Sa mga hindi nakakalam ng sakit na yon, imagine mo may buni ka simula ulo hanggang paa. Imagine mo may buni ka. Nilapatan siya ng kamay ni Jesus, gumaling siya sa ketong. Bakit gumaling? Nilapatan ng kamay ni Jesus physically. Meron ding may sakit noon na hindi makalakad, hindi makapunta dun sa pool na nagpapagaling daw dahil pilay. So anong ginawa ni Jesus? Nilapatan ng kamay, gumaling, nakalakad dahil nandun si Jesus physically. Nandun din yung batang babae na namatay. Sinabi ni Jesus, Talitha koum. Ang sinabi, bata, gising. Yung batang babaeng namatay, gumising, galing sa pagkakamatay. Bakit? Nandun si Jesus physically. Si Jesus, nabuhay si Lazarus, dahil nandun si Jesus physically. Ano ang point ko? Maraming nagawang milagro. Sabi nyo nga po, milagro. Maraming nagawang milagro si Jesus dahil nandun siya physically. Si Jesus ay wala na sa atin physically. Ang kasama natin ay ang banal na Espiritu. Asan ang banal na Espiritu? Nasa puso mo. Hindi niya may pangako siya, hindi ka niya iiwan. Ang banal na Espiritu ay nasa iyo. Pero, paano natin makuha yung benepisyo na si Jesus ay kasama natin physically? Sa pamamagitan ng tinapay at ng wine. Communion. Sabi nyo nga, communion. Nakapagtanong na ba kayo na bakit ba minsan ginagawa ko naman ang the best pero di naman nangyayari? O kaya nag-aaral naman ako pero di ko magets yung tinuturo ng professor ko na bakit yung aking kaklase sobrang gets agad ang taas sa exam pero ako nag-aaral din parang ang hina-hina ko. O kaya ine-expect mo lahat ay magagawa mo, pero kulang. Kailangan mo si Jesus. Amen po ba? We need si Jesus and we need to remember that Jesus is with us. At yung kapangyarihan niya ay kasakasama natin. You know what? May binabasa akong verse. Ang ganda pala nung ginawa ng mga disipulo nun. Nung mga disipulo na after 1 or 2 years mamatay si Jesus sa cross, sobrang ganda ng ginawa nila. Sabi doon sa Acts 2:42, ikikwento ko po ha. Sabi doon, all the believers devoted themselves to the apostles' teaching and to fellowship and to sharing in meals
including the Lord's Supper and to prayer. Ano yung mga bagong believer, follower ni Jesus? Sila yung naging devoted. Pag sinabing devoted, talagang gagawin mo. Ano yung ginawa nila? Katuruan ng mga disipulo and to fellowship. At sabi doon, sharing in meals including the Lord's Supper and to prayer. Ngayon, bakit minsan kulang? May nagagawa tayo, ginagawa natin pero kulang ang result. Minsan, nag-e-effort tayo pero hindi natin ma-reach yun. Kung ano man yun. Kailangan natin si Jesus. Gaya nung babaeng dinudugo for 12 years, kailangan mahawakan si Jesus physically. Gaya nung lalaking pilay, kailangan malapatan ang kamay ni Jesus. Paano in retrospect si Jesus ay makasama natin physically? Communion. Sabi nyo nga, communion. Ihimay-himay ko po yung verse 43. Pagkatapos, ano nangyari? A deep sense of awe came over them all. And ano nangyari? Dahil sila'y nagko-communion, sila'y nagfe-fellowship, malalim na o utang na loob. At ang pangalawa, ito maganda. The apostles performed many miraculous signs and wonders. Sobrang daming milagro nangyari. Amen. Dahil sa communion. Devotion sa communion. So anong gawin natin? 2 points. Number 1, devoted to apostles' teaching and fellowship. Ginagawa na natin to. Amen. Kasi nandito ka. Nakikinig kayo sa akin. Ibig sabihin yung katuruan ng Diyos sa pamamagitan ko, nakikinig kayo. Fellowship, nagla-life group tayo. Nakain tayo sa labas. Nagla-life group, nagsasama-sama tayo. Ginagawa na natin yan. But still, there is something na minsan nakakaligtaan natin para ma-reach natin yung potential. You know, pinag-uusapan natin ay kingdom come. Sabihin natin, kingdom come. Yung kaharian ng Diyos ay bumaba. You know what is the most common verse in the Bible about His kingdom? About sa salitang kingdom? Alam niyo po kung ano? Sino po dito ang Kristiyano na 5 years and above? Kakanta yan. Sino po dito yung gaya ko? 10 years and above. Yan. Alam niyo yung Matthew 6:33. Sabi doon, next nga. Sabi doon, seek first the kingdom of God and His righteousness. And all, sabi nyo nga, all, lahat ng bagay na ito ay idadagdag. Yan ang pangako ng Diyos. Unahin ang kanyang kaharian. But this is the most common verse about the kingdom of God. Unahin ang kanyang kaharian, pero ito rin ang pinaka-namimiss ng lahat. Bakit po, Pastor? Let's face it. Sa panahon ngayon, marami kakompetensya ang kaharian ng Diyos. Minsan, inuuna ang labahan kaysa sa kaharian. Minsan, inuuna ang bebe time kaysa sa kaharian. Minsan, sabihin mo sa katabi mo, buti na lang. Lagi mong inuuna si Jesus. Sabihin mo tayo sa katabi mo, buti na lang. Wala kang bebe time. Kaya wala kang choice kundi unahin si ang kanyang kaharian. Story, alam niyo po, ako kasi ay inborn again. Ano yung sabihin nun? Pinanganak po ako, Kristiyano na ang pamilya ko. Wala akong choice. Gusto kong magpalit ng relihiyon, walang choice. Hindi man, biro lang. So parang naging tradition na sa amin, every Sunday, pupunta ng church. Kaya ako kagaya ni na Princess, ng mga nina James. Yung wala kang choice kundi pumunta sa church. Kasi ang magulang mo ay pastor. O magulang mo ay haligi ng church. Lumaki ako na gano'n. So, na-attend ako na church, pero gano'n lang, na-attend lang. Kinabukasan, dami kalokohan, yung mga gano'n. Kinabukasan, kung ano-anong ginagawa. So, nagka-work, tapos gumanon ako, graduate ako sa college, nagka-work po ako. Gaya nyo, nagka-work ako na shifting. Nagka-work ako na minsan, linggo ay may trabaho. O kaya ay ganito ay may trabaho. Pero, pinipilit ko talaga nun dahil naging kaugalian ko,
Minsan, may trabaho ko ng linggo, lalabas ako ng 2:00 o kaya 6:00 ng hapon, simula 6:00 hanggang 6:00 ang pasok ko. Paglabas ko, hahabol ako sa church noon. And then may pagkakataon naman no na pasok ko'y 2:00 o panggabi o kaya labas ko'y umaga, 6:00 ng umaga, kahit ako'y puyat na puyat, ako ay sisimba. Pero dumating din sa point na ako'y puyat o kaya may choice naman ako para unahin ang kanyang kaharian, tinatamad talaga akong pumunta. At hindi talaga ako napunta. Hindi ko inuuna ang kanyang kaharian. Alam nyo, dun sa naging series ng mga linggo o buwan na hindi ako nasimba, na parang ang pagsimba ay option lang sa akin, yung parang ang unahin ng kaharian ng Diyos ay naging option lang sa akin, dun ako nakaranas ng sobrang, alam mo may pera ka naman pero ang bilis maubos. Alam mo yung may sahod ka naman pero ang dami mong pinoproblema sa buhay. Alam nyo po, ang dami naging sitwasyon ko na ganon. Doon ako naging lugmok. Pero alam nyo, simula nang inuna ko lagi ang Panginoon, doon ko naranasan yung hindi may paliwanag ng sahod, hindi may paliwanag ng bagong gadget na joy, kapayapaan sa puso, kasi ang sarap talaga na inuuna ang kaharian ng Diyos. Ang sarap na naglilingkod sa Panginoon. Amen. Isa sa mga kakumpetensya ko noon ay ASAP. Alam niyo ASAP? Yung tuwing tanghali ng linggo. Kasi idol ko noon si idol ko noon si Eric Santos. Ay pag ako'y sumimba, hindi ko mapapanood. Pero doon ko naisip, may nagsabi sa akin, hindi ka naman kilala ni Eric Santos, pero kilala ka ni Lord. Sabihin mo sa katabi mo, lugi ka pag hindi ka naglilingkod. Lugi ka. Kaya po, biyaya po ng Lord, we are praying, magkakaroon kami ng negosyo. We are praying na yung aming maging negosyo ay kahit anong mangyari, sarado pag linggo. Kasi there's a restaurant in the US, Chick-fil-A. Kakompetensya po siya ng mga KFC, ng mga McDonald's, mga Shake Shack sa US. Christian po may-ari, ang dami nilang branches sa buong US. Pero meron silang rule, closed on Sundays. Kasi ang Sunday ay sa Panginoon. Naniniwala tayo, mahalaga sa Diyos ang in the beginning. Kaya nga number 2, Lord's Supper and Prayer. Yan. Alam nyo, kulang tayo pag walang communion. Anong pinakaunang verse sa Bible? Naituro ko na ito noong January. In the beginning, pinakaunang word sa Bible, Genesis 1:1. Sabihin nyo nga, in the beginning. Lahat ng simula, mahalaga sa Panginoon. Kaya po, unang sahod, 10%. Ibabalik sa Panginoon. Unang linggo, Sunday. Unang araw ng linggo, Sunday sa Panginoon. Ang tawag doon, unang Sunday ng buwan, communion. Kaya tayo magko-communion mamaya. Unang meal, unang kakainin mo, unang gagawin mo bago kumain, communion. Ganito po yun. Kakain tayo. Dahil usually, umamin, taas ang kamay. Taas din ako ha. Sino po dito pagkakain nakakalimutang mag-pray? Pagkakaya, gutom na ako. Tapos ko yay umorder ka sa McDo, kiosk. Dami mong pinintot. Lahat ng McDo app, ginanon mo na. Kahit sa Jollibee, lahat ng mix and match, ginanon mo na. Gutom ka na. Pagdating ng French fries, spaghetti, chicken McDo, na may Sunday, let's eat! Nga pala, nakalimutan ko mag-pray. Amen. Nakalimutan na mag-pray. Pero ganito palang gagawin. Sabi dun sa verse kanina, wag mo nang ibalik. Tuwing iinumin nyo, alalahanin nyo ako. Tuwing kakain kayo, alalahanin nyo ako. Halimbawa, gutom na ka. Sarap nito, hopya. Alam nyo may hopyang chocolate. Pagkakain ka daw, isipin mo si Jesus. Kahit anong kakainin mo. Kahit tinapay, kahit lomi, kahit samgyup,
Isipin mo si Jesus. Lord, bago kakain, Lord, salamat po dahil namatay ka sa krus para sa akin. In Jesus' name, Amen. Stop. Stop po. Gutom na ako. Nauhaw ka syempre. Bumili ka ng ice caramel macchiato with matcha. Kunwari ito yun. Lord, salamat po sa iyong dugo. Tubig to ha. Lord, salamat po sa iyong dugo. Nasa isip mo, ice caramel latte ito ha. Lord, salamat po sa iyong dugo. Coke ito ha. Lord, salamat po sa iyong dugo. Binayaran mo ang kasalanan ko in Jesus. Simple as that. Bago ka kumain, bago ka uminom, pinasalamatan mo ang Diyos, inalala mo ang Diyos. Hindi mo kailangan maging pare o pastor para ikaw lang ang may karapatan na gawin yung communion. Kasi the Holy Spirit is in you. Luke 4:18 up to 19, the Spirit of the Lord is upon you. So you have the power para magpasalamat kay Jesus Christ. At napaka makapangyarihan ng communion. There was a time nung si Sky 4 or 5 years old, na-confined po siya, nagka-amoebiasis, tas may ubo. Alam mo na. Sarap pala na rin. Walang kape. There was a time, si Sky, amoebiasis sobrang nadi-dehydrate siya. Nakaswero siya, pero suka pa rin siya ng suka. Hindi ko alam ang gagawin nun, kasi parang hindi daw na yung mga swero na swero. At sinasabi lang, doktor, sige, i-confine lang natin. Minsan naman alam natin ganun, i-confine lang, titingnan. Pero alam mo may dapat gawin. May dapat gamot na ibigay. No, 3 araw, naalala ko. Oo nga pala. Si Jesus nga pala, nagpe-pray kami ha. Pero naalala ko, nga pala, may specific na pinagagawa si Jesus para gumaling tayo. Communion. Noong 3 araw, dahil si Sky hindi makakain at hindi makainom ng tubig, kumuha kami ng kahit anong tinapay, Skyflakes. Bumili kami ng Zesto nun, apple yata ang flavor nun. At ginawa namin, kami ni Pastor Rocky, Lord, salamat sa iyong katawan, pinagaling nyo ng aking anak. Kinain namin, at kumuha kami ng juice, Lord, salamat sa iyong dugo, kami ay pinatawad mo na, ininom namin. Alam nyo, kinabukasan, nilabas siya sa ospital. Tapos may bike pa siya, binili na kanyang lola. That is the most powerful thing na magagawa ng communion. You know, nung ang aking kapatid ay na-diagnose ng cancer, may lymphoma, isa sa laging ginagawa niya araw-araw, bago siya magpakimo nun, siya ay nagkukumyunyon. Kaya mahalaga ang communion. Amen po ba? Kaya bago kayo kakain ng kahit ano, magpasalamat kayo sa Panginoon. Lord, salamat sa iyong katawan. Salamat sa hopyang ito ng sarap. Pinagaling mo na kami. Lord, salamat sa juice. Pinatawad mo na kami. Amen. Palakpakan natin si Lord. Ano magiging benepisyo kapag nagko-communion tayo? Number 1. Letter A. Deep sense of awe. Sabihin natin, malalim na utang na loob. Alam nyo, bakit? Sino po dito may maraming ini-invite sa church? Taas ang kamay. Sino po dito life group leader? Taas ang kamay. Sino po dito may mga ini-invite sa church? Tas life group leader, pero feeling niya, hindi naman nakikinig sa akin at ang ganit. Taas ang kamay. Alam niyo po ba, na sometimes, bakit hirap tayo maging disipulo? Na bakit minsan hindi lahat ng tao ay nakilos para ibaba ang kaharian ng Diyos? Minsan makikinig tayo this Sunday, pero pag uwi natin, parang wala tayong nangyari, parang hindi tumalab yung pinakinggan natin. Hirap tayong gumalaw para may nag-hold back. Ang mga tao ngayon, hindi kagaya nun, ito'y ginawa pa nun, 2,000 years ago pa yan. Ang mga tao ngayon, kulang sa deep sense of awe.
Kulang ng malalim na bigat na may paggalang at pagrespeto sa pinagagawa ng Diyos. Kasi noon, ang mga tao, malalim ang kanilang respeto, paggalang, utang na loob sa ginawa ni Jesus Christ. Kasi pinalaya sila. Pero ngayon, ang tao mas focus kapag may liga. Ang tao ay mas focus kapag may trabaho. Mas focus na kumita ng pera. Mas focus na ganito, ganyan. Mas focus kung saan masaya. Pero nawawala na sa atin yung malalim, deep sense of awe, yung malalim na bigat na pagrespeto sa ginawa ng Diyos. Paano mangyayari yan? Devoted to fellowship, communion. Kapag nagko-communion tayo, lalalim ang bigat kasi lagi nating inaalala si Jesus. May kilala ko sa isang bayan, meron siyang pinupush na nakakandidatong mayor. Sobra niyang pinangangapan niya. Alam niyo kung bakit? Kasi nung panahon na hindi pa mayor yung taong yon, nagkasakit yung anak niya, malala yung sakit, wala silang pampa-hospital, yung taong yun ang tumulong at nagbayad para sa pang-hospital ng anak niya. Kaya ngayon, nung natakbong mayor, kung gano'n niya i-push, iboto nyo to, iboto nyo to. Ganon din ko kaya kung pinupush sa inyo, kung kayo po ay botante ng San Jose, o kaya ng District 4, iboto nyo po si Pastor Eric De Vera. Siya po ay pastor natin sa JA1. Sino dito ang botante ng San Jose? Taas ang kamay. Boto nyo si Pastor Eric. Boto nyo si Pastor Eric. Kaya ko siya pinupush kasi ang dami niyang naitulong sa aming mag-asawa at sa church natin in general. Wala pa kaming mahihita sa kanya nun. Wala pa siyang mahihita sa atin nun. Pero tinutulungan niya tayo. Kung gaano ko siya inaano dun sa mga kamag-anak ko sa San Jose, sa Kalansayan, sa Balagtasin, sa Aguila. Kasi may deep sense of awe o parang utang na loob. Ganito pala po, makinig muna kayo sa akin, na kapag tayo ay kakain at magko-communion, papapasalamat natin sa Panginoon na may kinakain tayo sa araw-araw, doon natin naaalala. Sabi nga, do this in remembrance. Sabihin nyo nga po, remembrance. Na kapag nagpapasalamat tayo sa Panginoon, masasabi natin, oo nga pala, mabuti ang Diyos sa buhay. Oo nga pala, may plano nga pala siya sa akin. Ayaw nga pala, pinagaling na niya na ako dun sa cross. Oo nga pala, tinubos na niya ako sa aking mga kasalanan. Oo nga pala, may pangako ang Diyos. Alam nyo, ito maging point natin. Ang term ko'y pakapala na mukha. Kapag kakain tayo, kahit nasa labas tayo, aminin natin, umorder ka sa Jollibee, tas ang kasama mo ay katrabaho mo o kung sino man. Pagdating, let's eat. Nahihiya ka mag-pray. Kakain ka sa samgyup. Mag-isa ka o ano. Kung kakain ka sa labas, okay lang sa bahay, mag-isa ka, kaya mo mag-pray. Pero kakain ka sa labas, o kaya kasama mo mga kaibigan mo, katrabaho mo, mahihiya ka mag-pray. Di ba? Nahihiya kang, Lord, salamat. Minsan nagagawa ko rin yun nung bago-bago ako sa aking tinuturoang school. Ako'y nagpe-pray Amen. Ganun na lang. Nahihiya ka sa ako. Pero alam nyo, hindi tayo ikinahiya ni Jesus Christ nung siya'y namatay sa cross at nakabilad doon ng 6 na oras. Dapat hindi din tayo mahiya na alalahanin natin si Jesus. Why not ganito? Kahit anong gawin natin, kakain tayo ng pares, may nakita kang parisan, kadya-jogging mo lang, pawisan-pawisan ka, sa tingin mo na walang ka ng 5 kilo, tas kakain ka ng pares, tas ang dami mong kasama doon, mga kasama mo, mga magtatrabahador, mga labor, pagkakain kang pares, Lord, salamat po sa pares na ito. Salamat na matay ka para sa akin in Jesus' name. Amen. Iparinig mo. Ano kung pagtinginan ka? Sinasabi nito. Sabihin nyo nga, ano? Laksan mo ang prayer mo. Kung magpe-pray ka sa public, kasama mo, magulang mo, kung ikaw palang Kristiyano sa magulang mo, pag-upo mo, kakain na. Lord, tayo muna po mag-pray. Lord, salamat sa mga pagkain ito. Salamat po na matay ka sa cross at binayaran mo aking kasalanan. In Jesus' name, Amen. Ano? Dapat manalangin. Amen. Dapat hindi ikahiya si Jesus.
Mag-pray tayo. Parang tahimik. Amen. 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 Pupunta ka sa handaan, birthdayhan, baysanan, baba ang luksaan, lahat ng letter B. Birthdayhan, baysanan, lahat na, dibuhan, binyagan, may spaghetti, may pansit, may Gordon Blue, may Gordon Pink, may kaldereta, may kanin. Pag upo mo, kaingay ng video okay, mag-pray ka. Amen. Hindi ka nahihiya na alalahanin ang ginawa ni Jesus sa cross. Amen po ba? Bumili ka ng Starbucks, umupo ka doon. Unang higop, Lord, salamat sa asawa ko. Inilibre ako ng Starbucks. Salamat sa yung dugo, binayaran mo ako in Jesus' name. Amen. Gaano kahirap yun? Mahirap ba? Mahirap po ba? Hindi. Kung hindi mahirap, hindi rin dapat ikinahihiya. Amen po ba? May Pastor, paano pagkasama ko mga kumpare ko, babarik, magpe-pray ba rin ako? Ay, sala yun, Anthony. Huwag mo nang itanong sa akin yung mga gano'n. Dom pala, Dom. Sala yun, Dom. Tanong ka ng tanong. Mali yun. Last, point B. Anong mangyayari sa atin kapag communion at saka inuuna, Lord? Ang una ay deep sense and itong gusto ko. Nagkakaroon ng milagro, mga signs, and wonders. Alam nyo ba? Keyboard, dito na magtatapos. Keyboardist, please. The best way para makawin, maibaba ang kanyang kaharian ay pakitahan mo ng milagro. At ikaw, tingin kayo sa akin, ikaw ay parte ng Panginoon. Daluyan ka ng milagro. Sabihin mo sa 5 tao, daluyan ka ng milagro. Daluyan tayo lahat ng milagro. Yang kamay mo, dati sa daluyan ng milagro. Ang mundong ito ay punong-puno ng fake news, punong-puno ng false prophets, punong-puno ng mga peking antichrist, punong-puno ng mga self-absorbed influencers, selfish people na hinahanap lang ay kapangyarihan, power, and fame. Pero iba ka. Gagamitin ka para hindi dumaloy yung mga peking ganon. Gagamitin ka upang dumaloy ang kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng mga milagro. At kayang-kaya mo yan. Biyaya ng Lord, ang kaya yan. Biyaya po ng Lord, hindi lang po ako, yung mga leaders natin, sina JM, sina Pastora Christine, sina Dom, ay pag naglapatong ng kamay, inalaya yung tao. Isang araw nga sino ko nga nakalimutan ko nag-pray, may pilay, si RJ. Si RJ ay may pinatungan na kamay ng pilay, mamaya'y nakaimik. Nasasaya ko lang kayo. Yan, pag-pray nyo, yung simpleng lagnat, patungan nyo ng kamay. Amen. Biyaya po ng Lord. Alam nyo kung bakit po nakapag-establish ako ng connection sa mga co-teacher ko, dun sa aking mga katrabaho? Ni-invite ko sila mamaya sa AP, hopefully pumunta. Pinapakita ko sa kanya yung mga video ng mga deliverance, tamunaga pang sa kisame. Tamo na 360 ang ulo. Pinag-pray, kita ginagano ko ang kamay, tamo lumaya. Tamong picture ngayon. Ginagano ko. Biyaya ng Lord, nagaling. Amen. Tapos pinapakita, sineshare ko lagi ang testimony ng kapatid ko. Tanyo yung result ng kapatid ko nung may bato sa abdo. Tamo ngayon, wala na. Wala namang ininom na gamot at hindi na naoperahan. Alam niyo po yung testimony ng kapatid ko ngayon? May bato sa abdo, tapos hindi na umnoperahan kasi nawala yung bato sa abdo. Amen. Pinagaling ng Panginoon. Milagro. Sabihin nyo nga, milagro. You are a living testimony. Isa kang buhay na patotoo. At ang the best, ikwento mo yung buhay mo. Sa katrabaho mo, alam mo, sumama ka sa akin sa church. Kasi ako dati samlang. Ang ugali, kita mo naman ngayon. Slight na lang. Yung iyong friends, yung mga pinsan mo, na dati kasamahan mo sa barikan, ay, sumama sa akin sa church. Ano ka meron doon? Sige, sumama. Tamo ako na bago na. Hindi na ako na-shot. Nakaunti. Biro lang ako.
Tamo si Anthony, maraming nadadala. Saan? Alam niyo, simplihan mo yung mga kaklase nyo, co-workers nyo. Alam mo, mahal ka ni Jesus. Simplihan mo lang na ganon. Alam mo, mahal ka ng Diyos. O kaya alam mo, may plano ang Diyos sa iyo. Simpleng ganon lang. Alam, ako naniniwala yung simpleng ganon, makapangyarihan. Laging alam nyo, ikaw ay daluyan ng Diyos, kaya alam ko maganda ang gagawin sa iyo ng Panginoon. Minsan naman, kaya hirap tayong mag-win, ibaba yung kaharian ng Diyos. Yan namang si gayong pa rin ang ugali. Marites pa din. Alam mo, sabihin mo, kaya nga kailangan ko si Jesus. Kasi kung ako lang, hindi ako mababago sa sarili ko. Kaya ikisumama sa akin, nang sabay tayong mabago. O kaya minsan, direktahin mo na. Alam mo, Beshi? Out of nowhere, intrusive thoughts? Alam mo, Beshi, pa-impyerno ka. Sabihin mo agad na ganun. Alam mo, feeling ko pa-impyerno ka. Sama ka sa church. Yung ganun, sama mo na. Rekta na. Ako ikay makunat. Sabihin mo na. Sabihin mo, alam mo, pa-impyerno tayo sa church. Dahil alam ang kalokohan mo, minsan kaya tayo nahiya mag-win, alam ang kalokohan natin. Sabihin mo, alam mo pa, impyerno tayong dalawa, tara sa church. Pero alam nyo, I will end with this verse. Tumayo po tayo lahat ngayong oras na ito. Mamaya magko-communion tayo, aalalahanin natin ginawa ni Jesus. Pero this time, I would just leave to you with this verse, and we would declare. Psalms 3 verse 8, last verse, sabi doon, basahin po natin, sabay-sabay. 1, 2, 3, go. Salvation belongs to the Lord. Your blessing is upon your people. Ang kaligtasan ay kanino? Sa Diyos. Pero ang blessing ay nakanino? Nasa iyo. Ibig sabihin, ang milagro ay nasa iyo. Kaya unahin mo ang kanyang kaharian. I-remind mo sarili mo, mag-communion ka. Kasi ang blessing ay nakanino? Nasa iyo. Ibig sabihin, isa kang blessing. Amen. Isa kang buhay na patotoo. You are a living miracle. And that is why, mag-share tayo. Mag-invite tayo. Yaan mong masaktan ka, ma-reject ka. Basta mahalaga, nag-invite ka. Sino dito naniniwalang blessing siya? But this is what I'm always telling, ito tong paniniwala ko. Hindi tayo makakapag-win Hindi tayo makakapag-invite kung walang milagro. Kung hindi nakikita yung transformation ng buhay, hindi nakikita yung milagro na dati, wala kang pera pero ngayon, baka yaman ito. Tapos nung yumaman ka, mas naging mabait ka. Sino dito yung gustong yumaman pero maging mas mabait? Kasi minsan, kaya hindi tayo pinagmayayaman ng Lord, baka tayo maging matapobre. Tingnan mo nga yung katabi mo. Baka naman pag yumaman yan, matapobre na yan. Baka naman pag binigyan na yan, pag nakabili na yan ng bagong sasakyan, ng bagong BYD Shark 5, baka hindi ka niya, baka huyo ka na. Dapat ang blessing ay nasa iyo, ang milagro ay nasa iyo, kaya may transformation. Let's bow down our heads, close our eyes, hawakan yung mga puso nyo. I will pray, Lord, salamat po sa umagang ito, continue to bless us. And as we partake ang communion mamaya, maalala namin yung ginawa mo at lahat ng benepisyo, signs, wonders, miracles, blessings ay mag-manifest sa amin. Salamat po aming Ama. Maging blessing ang bawat isa. And I believe in the mighty name of Jesus and by the power of the Holy Spirit, miracles will happen in our lives. Sa pagpatong ng aming mga kamay, gagaling, milagro ay darating. To God be the glory. In Jesus' name, amen. Palakpakan natin si Lord.